Binili ng lalaki ang sirang kotse sa isang retiree at naiyak siya nang makita ang nasa loob nito. Nang bilhin ng lalaki ang isang lumang kotse, ay hindi niya inakalang mapagbabago nito ang kanyang buhay. Binili niya ang kotse sa ideya na ayusin ito at ibalik sa dati niyang ganda. Maari para gamitin o para maibenta ng mas mahal kung sakali. Pero nang makita niya ang nilalaman ng kotse, ay naiyak na lamang siya ng sobra. Ang paghahanap ng sasakyan ay naging madali pa kaysa sa kanyang inaasahan. Kakapost lamang ni Brian noon sa kanyang social media account sa layuning makahanap ng taong magbibenta ng luma o sirang sasakyan sa murang halaga lamang at agad din siyang nakatanggap ng tawag nang hindi niya inaasahan. Inakala ni Brian na magtatagal pa ng ilang araw ang kanyang magiging pag-aantay, pero masyado ata siyang sunerte. Nasagot ni Brian ang tawag sa kanya at nakausap nga niya ang isang matandang lalaki sa kabilang linya. Pinapakiusapan niyang pumunta sa kanyang car park para suriin ang mga sasakyang naroroon. Maraming brand at modelo ng sasakyan na sinasabi ang lalaki, na labis pumukaw sa interes ni Brian. Kaya naman hindi na siya nagpalampas pa ng oras at agad nang dumiretso sa may car park. Mga kalahating oras din ang kinakailangan niyang lakbayin papauwi. Pero natatanaw niya na kaagad ang mga nakalinyang kotse sa likod ng isang malanaw na fence. Pagkarating niya sa gate ng car park ay naroroon na rin pala ang may-ari na matyagang naghintay sa kanyang pagdating. Isang matandang lalaki na malamang nasa 75 taon na ang edad. Sinabi ng lalaki na yon na siya ang dating car dealer at ang mga kotse na yon ay mga natira lamang sa kanyang napabayaang negosyo. Sa gabay ng may-ari ay naglakad si Brian sa car park para masdan ang lahat ng sasakyang kanyang makikita. Nagmistulang tambakan na lamang ang buong area. Nagpatawag na rin si Brian ng tow truck para siyang magdala ng sirang sasakyan na kanyang mapipili. Dahil bago pa man sila makarating sa lugar ay may halaga na namang napag-usapan si Brian at ang matanda kung magkano ang dapat bayaran. Pero nang makita ang sasakyan ng personal ay nagsimula na si Brian na magdalawang isip. Mga sasakyang wala ng bintana ang iba, sunog ang makina at kulang ang gulong. Para bang namimili siya ng basura sa kanyang paningin. Nag-iisip kung nagkamali ba siya sa kanyang naging desisyon. Nais na sanang umayaw ni Brian sa transaksyon nila, pero sinigurado sa kanya ng matanda na ang magagandang klase ng sasakyan ang mapupunta sa kanya at hindi niya ito pagsisisihan. Matapos ang lahat, ay naisipan na ni Brian na umuwi. Nang mapadaan sila sa isang lugar ng lote, kung saan nakaparada ang mga lumang sasakyang parang mas nais mabili ni Brian. Kasunod nito ay napuna niya rin ang isang gray na BMW na mukhang luma at napabayaan pero maganda pa ring tignan mula sa labas. Agad itinuro ni Brian ang sasakyan sa matanda at sinabing gusto niya ang sasakyan na yon at hindi pwedeng hindi. Pero bago mamili ay nais niyang munang suriin pa ang iba pang modelo ng sasakyang naroroon. Nakita niya rin ang isang pulang Toyota pero agad na siya ditong hinarangan ng matanda. Binalak siyang dalhin na lamang ng matanda sa BMW na una niyang nakita. Bitawan niyo po ako, sambit ni Brian sa matanda. Alam niyang nais ipabili sa kanya ng matanda ang sasakyang na yon sa isang dahilan. Nakadagdag pa sa kanyang pagtataka na nais ibenta sa kanya ng matanda ang BMW sa presyong 4 na beses na mas mababa sa presyong kanilang napag-usapan. Masyado nang naging kaduda-duda ang sitwasyon. Maganda pa ang sasakyan bukod sa mga una niyang nakita. Pero bakit ito ang ibinibenta ng matanda ng ganun na lamang kababa? Bakit masyado mong pinagtutulakan sa akin ang sasakyan na ito? Wala namang ibang naisagot ang matanda kung hindi ang kasiguraduhang maayos at walang problema ang sasakyan na meron lamang sirang karburador kaya't hindi ito umaandar. Pero hindi ang bagay na yon, gaya ng homeschooled mechanic na si Brian ay hindi kayang ayusin. Masyadong nag-aalinlangan si Brian, masyadong mura ang sasakyan,
para ito'y maging totoo. Pero sadyang naging mapilit ang matanda. Itinutulak talaga si Brian na bilhin ng kotse. Malamang na may problema ang sasakyan. Pero para sa ganong kababang halaga ay hindi na niya ito natanggihan. Kaya nagawang matapos ang transaksyon at ganap nang nadala ni Brian ang BMW pa uwi. Hindi alam ni Brian kung ano ang nasa utak ng matanda pero isang magandang deal ang napunta sa kanya. Pagka-uwi ay agad na niyang sinimulan ang dapat ayusin. Sa lalong madaling panahon, handa na siyang madumihan ng kanyang kamay at sarili dahil sa pagkasabik. Nais niyang makita na ngayon ng malapitan ang loob ng hood na hindi niya magawa kanina. At nakita nga niya ang sirang karburador na sinasabi ng matanda. At tama ang sinabi sa kanya dahil wala na siyang ibang napansin na pinsala sa makina nito. Matapos yon ay agad namang pinaangat na rin ni Brian ang BMW. At ang ingay ng pag-angat ng sasakyan ang siyang umingay sa paligid. Dito mas makikita niya ang problema sa ilalim ng sasakyan, pero wala talaga itong ibang problema gaya ng sinasabi ng matanda. Halos okay ang sasakyan kaya't nagtataka siya kung bakit pilit na ibinibenta ito sa halagang parang ipinamibigay na lamang. Isang nakakatawang pangyayari na hindi na mawala sa kanyang isip. Agad na ibinaba ni Brian ang BMW at sinubukang tawagin ang dealer. Nais niyang magpasalamat sa matanda dahil sa maganda ang kanyang natanggap. Sinubukan niyang tawagan ang numero ng dealer pero hindi niya na ito matawagan pa. Hindi na rin ito nakokonekta sa kanya maging sa social media. Biglang kinabahan si Brian dahil pakiramdam niya'y may bagay na hindi tama. Sa kabila ng lahat ay ninais na rin niyang huwag mag-isip masyado at maging masaya na lamang sa kanilang nabili. Ang sasakyan na yon ay may malakas na kabuuan at alam niyang alam ito ng matanda. Bago maisaayos ang lahat ay sinubukan na rin niyang linisan muna ang loob ng sasakyan, kung saan nabungaran niyang napakadumi. Pero sa kabila noon ay may isang sekreto pala ang naghihintay. Tad-tad ng basura ang loob ng sasakyan na parang ginawa ng basurahan ang loob nito. Ang ilang compartment sa loob ay nagtataglay ng ilang gamit na, gaya ng mga gamit na tissue at tirang mga pagkain na nagmamansya sa paligid nito. Dahilan para mapalapit si Brian sa amoy na hindi niya mawari. Nakakita din siya dito ng lumang side mirrors. At sa kabila nito ay isang gray na plastic bag. Nawaring naglalaman ng bagay na hindi niya malaman. Agad inabot ni Brian ang plastic bag na yon. Mukhang madali ng una niyang isipin pero ang bigat pala nito at higit pa sa kanyang inaakala. Naramdaman niya ang kanyang braso na waring babagsak na sa sahig nang buhati ng isang plastic bag. Binuhat na rin niya ang iba pang plastic bag palabas ng compartment at ang tatlong bag na yon ay magkakasing bigat lamang. Si Brian gaya ng kanyang ugali ay labis na namang naging interesado. Hindi na matiis na hindi malaman ang nilalaman ng mabibigat na plastic bags. Una niya nang tinanggal ang buhol ng isang plastic bag. Isinuot dito ang kanyang kamay hanggang sa madampi niya ang isang matigas at malamig na bagay na nagpanginig bigla ng kanyang pakiramdam. Siya'y natigilan at napatanong na lamang. Kakaibang pakiramdam na simulat sa pool ng pagkabata ay ngayon niya lamang naramdaman. Pero bakit nga ba ganito ang kanyang nararamdaman? At saan ito nagmumula? Muli ay binuksan ni Brian ang plastic bag at napagtanto niyang mga bakal ang nilalaman nito at malamang rin na ganito din ang nilalaman ng iba. Nasabi ito ni Brian base sa pagtansya at pag-obserba sa mga bigat nito. Sinubukan ng buksan ni Brian ang mga plastic bags ng sabay-sabay at napaatras nga si Brian sa kanyang nakita. Napatulala siyang malaman na ang nilalaman ng BMW niyang nabili ay mga gold bars. Nataranta ng bigla si Brian pero nagawa pa rin niyang mailagay ang lahat ng nilalaman ng plastic bag sa loob ng BMW. Maninipis ang gold bars pero napakarami na may kasama pang bundle ng mga pera. Isang eksenang inakala ni Brian na sa panaginip niya lamang makikita o mararanasan. Nang dahil dito ay hindi na napigilan ni Brian ang maging emosyonal sa una.
dahil na rin sa napakalaking halaga na yon na kanyang dinadala. Natakot siya at napaisip kung bakit may ganon sa loob ng sasakyan. Maaari ba niya itong ipahamak? O madadawit ba siya sa isang kriminal na aktibidad nang hindi niya nalalaman? Alam niya ang dapat na gawin at ayaw niyang malagay sa alanganin, kaya't naisipan niyang tumawag sa mga pulis para ipakita ang kaniyang nadiskubre. Pero naisip din niyang malamang na hindi din nila masyadong papaniwalaan ang kanyang istorya. Kailangan niyang mapatunayan sa batas na wala siyang kinalaman sa perang kanyang natagpuan o anupaman. Makalipas ang ilang minuto ay nagsiratingan na rin ang mga otoridad sa kanyang tahanan. Dito na nasimulang ma-interview si Brian at ang pinakapangunahing tanong ng mga pulis ay kung sino ang matanda na nagbenta sa kanya ng BMW. Seryosong inusisa ng mga pulis si Brian. Iniskan mula taas hanggang baba ng matagal. Sinabi ni Brian na nabili niya yon sa isang junkyard na hindi kalayuan mula sa kanila. Na nabili nito ang sasakyan. Ang hanap lang naman niya umano doon ay isang magandang deal na kanya namang nakuha nang mabili niya ang sasakyan. Matapos ang diskusyon ay sinamahan ni Brian ang mga pulis papunta sa car park. Pero pagbalik nila doon ay nagulat si Brian na malinis na ang paligid at wala ka nang makikita pang sasakyan o anumang bakas ng mga tao. Para bang naglaho ang lahat ng kotse na yon na parang isang bula. Imposible ito, sigaw ni Brian. Agad hinarap si Brian ng mga pulis pero nanindigan si Brian na nasa 50 pa ang nakaparadang sasakyan sa lote ng kanyang makita. Ang buong lote na kanina'y napupuno ng mga kotse ay abandonado na ngayon at walang laman. Sa mala football court na lawak ng lote ay wala ka ng ibang makikita kung hindi ang nakatumba na fence at isang shed sa gitna. Sinubukan nilang puntahan ito pero nakasarado ang pintuan. Wala ding laman ng loob kung hindi lamesa ng kanilang silipin. Pero napansin nila dito ang isang liham na pasadyang isinulat para kay Brian. Agad naman itong ipinabasa ng pulis kay Brian na kinuha naman niya ng nangangatog pa ang kanyang mga kamay dahil sa kaba. Dito napag-alaman na ang dating car dealer na nagbenta kay Brian ng sasakyan ay isang kabilang sa isang bank heist na naganap mahigit 10 taon na ang nakararaan. Tinanong ng pulis si Brian kung bakit nakibagay din siya sa aktibidad ng matanda nang hindi niya nalalaman. Si Brian ay nagpatuloy sa pagbabasa. Isinasaad sa liham na ayon sa matanda ay hindi siya kabilang sa talagang pumasok sa bangko. Nataon lang umano na alam ng mga bank robber na yon ang kanyang negosyo na ginawa nilang oportunidad para maitago ang masama nilang nagawa. Hindi naman makapagreklamo o makaangal ang matanda dahil pinagbantaan ng bank robbers na yon ang kanyang pamilya, maging ang kanyang buhay. Dahilan para mapaglaanan pa niya ang mga kriminal ng ibang kotse para tuluyang makatakas. Totoo mang inosente ang matanda pero dahil sa nangyari, siya ay naging isa sa forced accomplice. Ginamit ng mga bank robbers na yon ang car dealership business ng matanda bilang taguan ng kanilang mga ninakaw. Mula noon at kapag may pinagsabihan ng matanda sa kahit kanino, ay papatayin nila ang kanyang pamilya. Dito na umano nagsagawa ng plano ang matanda dahil ayaw niya nang makibahagi sa masamang bagay, kung saan maaari pang madamay ang walang kamalay-malay niyang pamilya. Isang dekada din siyang nagamit ng mga masasamang loob at sa puntong iyon ay hindi niya na yon makakayanan. At dahil hindi siya pwedeng magpunta sa police station dahil maraming magmamatsyag sa kanya, ay nagawa niyang gawan ito ng paraan sa pamamagitan ng ibang tao. At yon ay walang iba kung hindi si Brian, na nataong naghahanap noon ng mabibilhan ng kotse. Plano ng ibenta ng matanda ang BMW na yon matagal na. Kaya't hindi siya napagsuspetsyahan nang ito'y kanyang maipasa sa iba, lalo't kabisado ng mga bank robbers kung saan dapat nakalagay na sasakyan ang kanilang mga ninakaw. Sinabi ng matanda na bumiyahe na sila pa ibang bansa. Ang mahalaga ay nagawa na niyang maipasa ang ebidensya na kinakailangan.
Nakasulat din sa liham kung saan nakalagay ang papel kung saan naglulungga ang masasamang loob. Agad pinuntahan ng mga pulis at ni Brian ang papel na iyon na nakaipit pala sa isang gulong ng sasakyan. Dahilan para maikasa agad ang operasyon at mahuli ang mga kriminal na nagsupresa. Si Brian naman ay masaya na naging parte sa isang matagumpay na operasyon na siyang nasusupil sa masasamang gawain at labis siyang pinasalamatan ng mga otoridad sa kanyang ginawang katapangan na pag-surrender ng malaking halaga ng pera at mga ginto kaysa sarilihin ito at angkinin.